And the Golden Dove for Best Science and Technology Journalist goes to Angelo Palmones, DCRH. Ito na ang 28th KBP Golden Dove Awardee, Best Science and Technology Journalist, si Angelo Palmones sa Magandang Umaga, Pilipinas! DZRH, Magandang Umaga, Pilipinas! Sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang Umaga, Pilipinas! Miyerkules na tayo ngayon, ha? Ikalima ng Nobyembre 2025. Sa ulo ng ating mga balita, bagyo sa labas ng PARN, posibleng maging super typhoon din. Tatawagan ito sa pangalang Uwan. Inaasahang papasok sa bansa sa weekend. Detol sa pagtama ng Typhoon Tino umabot na sa 26. Philippine Air Force chopper na magsasagawa ng relief operations dahil po sa pagbagsak o pagtama ng Typhoon Tino. Bumagsak naman sa Agusan del Sur, 6 ang patay. Dating Public Works Secretary Bonoan, 2 pang dating opisyal ng DPWH pinaiimbestigahan ng Independent Commission for Infrastructure dahil naman sa Plaridel Ghost Flood Project. Supreme Court naglabas ng status quo ante order sa alkalde ng Tarlac City. Floor price para naman sa karne ng baboy tinakda ng DA sa 210 pesos per kilo. Kasama natin ang buong radyo natin FM nationwide, ang ating action radio station sa Luzon, Visayas at Mindanao. 91.7 FM radio sa Cebu at 94.3 FM sa Jensan. Magandang Umaga, Pilipinas! Sa detalye ng ating mga balita, napanatili ng Typhoon Tino ang lakas nito habang patungo na ng Cuyo Island. Ilang lugar naman sa Luzon ang nasa ilalim pa rin ng signal number 4. Huling namataan ang pag-asa si Tino sa layong sa coastal waters na ng Araceli, Palawan. Dahil dito nasa ilalim ng signal number 4 ang northernmost portion ng Palawan habang ang bagyo ay papalapit naman sa nasabing lugar. Kumikilos ito ng pa-westward sa bilis na 25 km bawat oras malapit sa gitna. Taglay pa rin ang lakas na hangin umabot ng 125 km at pagbugso na umabot ng 165 km per hour. Nakataas ngayon ang signal number 4 sa northernmost portion ng Palawan kabilang ang El Nido, Taytay, Araceli, Calamian at Cuyo Island. Kanina may feedback yung isang suki natin dyan sa Palawan. Matindi na ho talaga yung bayo ng hangin na kanilang nararanasan ngayon. Ang mga sumusunod naman ay nasa ilalim ng signal number 3, kabilang dito ang northern portion ng Palawan at northernmost portion ng Aklan. Signal number 2 naman sa mga sumusunod na lugar, southwestern portion ng Romblon, southern portion ng Oriental Mindoro, southern portion ng Occidental Mindoro at central portion ng Palawan o yung Puerto Princesa City, kasama na ang Cagayancillo Island. Signal number 2 naman sa nalalabing bahagi ng Aklan, central at eastern portion ng Capi, central at western portion ng Iloilo, Guimaras, central at southern portion ng Negros Occidental. Nakataas din ang signal number 1 sa rest of Mindoro, kasama dito ang Lumang Island. Nalalabing bahagi ng Oriental Mindoro, southern portion ng Marinduque, nalalabing bahagi ng Romblon, western portion ng Masbate, southern portion ng Palawan, Kalayaan Island, Cebu, kasama ang Bantayan Island, rest of Iloilo, rest of Capiz, Oriental, Negros Oriental, at rest of Negros Occidental. Inaasahan namang lalabas ng Philippine Area of Responsibility ang Bagyong Tino mamaya pang gabi o bukas ng madaling araw, Huwebes. Habang nananalasa ang Typhoon Tino sa iba't ibang lalawigan sa Luzon at Visayas, isa pang bagyo na nasa labas naman ng Philippine Area of Responsibility ang binabantayan din ng pag-asa dahil sa potensyal na maging super typhoon. Inaasahan papasok ang tropical depression sa PAR ngayong weekend.
Ngunit itong namataan sa layong 1,985 kilometers silangan ng northeastern Mindanao. Taglay ang lakas na hangin 55 kilometro bawat oras malapit sa gitna. Ang pagbugso nito ngayon umaabot na ng 20 kilometro bawat oras. Kumikilos ng pakanluran sa bilis na 20 kilometro bawat oras. Maaaring pumasok sa bansa sa Biyernes na gabi o Sabado ang naturang bagyo tatawagin sa pangalang Uwan. Ang Uwan ho ay Bisaya ng ulan. Sa forecast naman ng Pag-asa, posibleng lumakas ang bagyo at maging super typhoon sa darating na weekend na may taglay na pinakamalakas na hangin na mahigit sa 185 km per hour at ang tutumbukin ito ay ang daang dinaanan din ni Tino. Posibleng tumbukin ito ang Luzon pero maaari pa rin daw pong magbago ang direksyon. At dahil pa rin po sa masamang lagay ng panahon, may suspension pa rin ng klase ngayon pong November 5. Region 4A sa Calabar Zone, walang pasok o levels, public and private. Para po sa Binangonan, Quezon, Lucena City. Pero sa Lucena City may face-to-face classes po, suspendido po ang face-to-face classes ha. Palawan, Puerto Princesa City, all levels, public and private. Yan din sa Brooks Point, Kalayaan, Sopronio, Española, Nara. At dyan po sa bayan ng Quezon sa Palawan. Wala din pong pasok, all levels, public and private sa Calintaan, Rizal at San Jose sa Occidental Mindoro. Sa Romblon, ang mga walang pasok, Udiongan at ang bayan ng Perol. Sa Cebu, walang pasok, face-to-face all levels sa Barili, Bogo City, Bulhuon, Cebu City, all levels public and private. Medyo may kalakasan ho yung tumamang ulan sa kanila. Liloan, all levels public and private, Car City, Compostela, at Consolacion, face-to-face classes, wala din po. Hindi nga natin alam kung nakabalik na ho ang linya ng kuryente o serbisyo ng kuryente dyan po sa Cebu City. Face-to-face classes, suspendido din, all levels, public and private, sa Lapu-Lapu City. Sa Region 7, Western Visayas, ang nagdeklara ng walang pasok, all levels, public and private, ay ang Malayaklan. Face-to-face classes, suspended naman, all levels, sa Libertad, Antique. Lahat naman ng mga campus sa Occidental Mindoro State College at Western Visayas o West Visayas University, wala rin pong pasok. Magandang umaga, Pilipinas! Nananatiling naka-alerto ang pamahalaan sa pananalasa ng Bagyong Tino, partikular na sa Mimaropa, Bicol, Western at Central Visayas, Eastern Visayas, Caraga at Negros Island Region. Ayon kay Palace Press Officer Cleo Castro, agad na pinakilos na ang mga ahensya ng gobyerno para tugunan ang pangangailangan ng publiko alinsunod sa direktiba ng Pangulong Bongbong Marcos. Nakapreposisyon na rin na niya ang mga family food packs at iba pang mga relief goods habang inaaksyon na rin ng Department of Energy at National Electrification Administration ang mga napaulat na power outage. Higit ni Castro, bibisitahin din ng mga miyembro ng gabinete ang pinaka-apektadong lalawigan para personal na alamin ang kalagayan ng mga residente. Tutungo rin ang ilang miyembro ng gabinete sa mga pinakaapektadong probinsya upang personal na alamin ang kalagayan at tiyaking na ibabalik agad ang mga pangunahing serbisyo. Tinitiyak ng pamahalaan ang patuloy na pagkilos upang mapabilis ang pagbangon ng ating mga kababayan, manatiling alerto at makinig sa abiso ng inyong mga lokal na opisyal. Higit naman sa 57,000 families o katambas ito ng 156,000 katao ang agad na nailikas bago pa man tumama sa kalupaan ng Bagyong Tino kahapon. Ayon sa Office of Civil Defense Assistant Secretary na si Rapi Alejandro, ang mga ito'y mula sa Mimaropa, Bicol, Western Visayas, Eastern Visayas at Caraga. Meron na pong halos 57,000 families or close to 156,000 individuals ay nakasama na sa ating preemptive evacuation, covering Regions 4B, Regions 5, 6, 7, 8, and Caraga. Una na iniulat ng OCD na kailangan ng forced evacuation sa ilang coastal area sa Eastern Visayas dahil sa banta ng daluyong storm surge. Dala pa rin ang Bagyong Tino na umabot ng signal number 4. Sumampa na sa 26 ang napaulat namang namatay dahil sa pagkagupit ng Bagyong Tino. Ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council spokesperson na si Juni Castillo, karamihan sa mga ito ay mula sa Central Visayas, partikular na sa Cebu.
Yan man ni Lino ni Castillo na for verification pa ang naturang reported deaths. Samantala, patuloy pa rin na naghahanda ang NDRRMC para naman sa isa pang bagyo na inaasang papasok din ang Philippine Area of Responsibility ngayong weekend. Katatapos pa lang po kasi noong ating pagkuha po ng mga initial reports from the different regions. Opo. Pero based on that po na mga initially reported sa atin ay umabot nga po sa 26 ang reportedly death po that are being verified. Ito pong 26, ang breakdown po nito, 22 po are coming from Central Visayas, and then ang isa naman po, meron pong dalawa from the Negros Island region, and then merong isa sa Region 6 at merong isa naman po sa Region 8. Magandang umaga po sa mga Pilipino dyan sa Bahrain. Magandang umaga, Pilipinas! Doon Bahrain. Dito sa Pilipinas, Bahrain. Nalubog sa baha ang maraming lugar sa Cebu City at probinsya ng Cebu matapos ang pananalasa ng Bagyong Tino. Kabilang sa mga matinding na apektuhan ang syudad ng Cebu. Partikular na ang barangay Bakayan kung saan lagpas taon tubig sa Villa del Rio alas 5 pa lamang ng umaga kahapon. Ilang sasakyan din ang lumutang sa kulay putik na baha. Bukod sa Cebu City, ilang larawan din sa social media ang kumalat na nagpapakita na nakalubog sa tubig maging ang hometown ni Governor Pamela Maricuatro ang pinamungahan. Samantala maging mga residente ng Davao City, Liloan, layo yata ng Davao City, Maluha, Liloan, Konsolasyon, Mandaue at Talisay City ay may mga ulat din na natrap sa pagtaas ng tubig baha. Isinailalim na sa state of calamity ang buong lalawigan ng Cebu. Bunso naman ang epekto ng Bagyong Tino na nagresulta ng malawakang pagbaha, pagkasira ng ari-arian at pagkasawi ng ilang individual. Ang deklarasyon ng state of calamity ay nagbibigay daan sa lokal na pamahalaan para mabilis na ma-access ang mga emergency fund, makapagpatupad ng relief operations upang matulungan ang mga na-displaced na mga residente. Kaya hihintulutan din ng deklarasyon ang mga lokal na pamahalaan na magpataw ng price freeze sa mga pangunahing bilihin. Downtown Cebu at ilang bahagi ng Cebu Province, 75% ng wala pa ring supply ng kuryente. Detalye mula kay Dodi Ladera. Dodi, good morning. Pahirapan pa rin ang sitwasyon ng mga residente ngayon kung saan iilan sa mga lugar dito sa Cebu City at katabing munisipyo ay wala pa ring supply ng kuryente. Sa downtown Cebu, hindi pa rin naibabalik ang supply ng kuryente kung saan in total darkness pa rin ang nararanasan ngayon ng publiko. Sinisikap na ngayon ng Visayan Electric Company dito sa Cebu na maibalik ang supply ng kuryente sa loob ng 72 oras. Sa kasalukuyan, tanging ang City Hall lamang ng lungsod ang may supply ng kuryente kung saan pinapahintulutan din nilang makapag-charge ng cellphone sa mga apektadong residente. Report mula sa DYR Section Radyo Cebu para sa DZRH. Dodi Ladera, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daghang salamat, Dodi. Babae pa tayo matapos ang malunod dahil sa malakas na agos ng alon sa karagatan o alon sa karagatan. Dala pa rin ang Bagyong Tino sa Hilongos, Leyte. Detalye ng balita mula kay Jimmy Angay-Angay. Jimmy, good morning. Isang babae na dagdag sa mga nasawi dahil sa Bagyo Tino sa bayan ng Hilongos, Leyte. Ayon sa PNP, ang biktima ay nasa 65 hanggang 70 years old ang edad. 4'11" ang taas. Natagpuan ito kahapon alas sa 6:30 ng umaga sa shoreline ng Barangay Uwak, Hilongos, Leyte. Ang biktima ay may tinabong sugat sa ulo. Pinaniwalaan mga kapulisan ang biktima ay nadala ng malakas na agos ng tubig at nalunod sa tubig dagat. Sa kasalukuyan, hindi pa nakilala ang biktima. Tinutukoy pa ng kapulisan ang pagkakakilanlan nito. Nabatid isa din na namatay na lalaki sa bayan ng MacArthur, Leyte matapos mabugsakan na makupatri ang bahay nito. Isang senior citizen naman nasawi sa St. Bernard, Southern Leyte at isa pa ang nawawala. Mula dito sa DYVL Action Radio Tacloban, ito si R32 Jimmy Angay-Angay para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daghang salamat, Jimmy. Samantala, nananatiling sapat ang pondo ng pamahalaan para tugunan ang mga kalamidad hanggang sa matapos ng 2025.
Tiniyak ito ng Office of Civil Defense sa pamamagitan ng tagapagsalitang si Juni Castillo sa gitna ng panalalasan ng Bagyong Tino at inaasahang bangta ng papasok na Bagyong Uwan. Ayon kay Castillo, bago pa man tumama ang magkakasunod na lindol at mga nagdaang bagyo, nakapag-replenish na ng Quick Response Fund alinsunod naman sa kautusan ng Pangulong Bongbong Marcos. Paliwanag na opisyal, sakali mang malaki ang mabawas sa naturang pondo, may iba pang mekanismo na maaaring ipatupad ang Pangulo para madagdagan ito. As far as the QRF is concerned, even noong nangyari yung mga magkakasunod na lindol at saka yung bagyo, nagpalabas na po ng kautusan ng ating mahal na Pangulo na magdagdag na po, mag-replenish na dun sa ating QRF. So as of now, as we speak, hindi natin nakikitang kukulangin ito. At meron naman pong mga mekanismo, if in case mas mabawasan pa ito, that our government and then the President will be able to replenish that. Magandang umaga sa mga Pilipino dyan po sa Saudi Arabia. Magandang umaga din sa mga taga Sariaya, Quezon. Higit naman sa 4,700 katao ang stranded sa 104 na pantalan sa iba't ibang panig ng kapuluan epekto ng Bagyong Tino. Ayon sa Philippine Coast Guard, hindi makabiyahe ang nasa 1,649 na mga rolling cargo, 104 na mga barko at 45 motorbangka. Habang 861 na barko naman at 633 na bangkang pansamantalang nakisilong sa mga pantalan dahil sa malakas na alon dulot pa rin ng bagyo. Pinakamarami sa na-stranded ay mga pasahero mula sa Bicol Region, umabot ng 2,095 katao, kasama ang 606 na rolling cargo, 24 na barko at isang motorbangka. 34 na bangka naman o barko at 12 bangka na nakisulong sa pantalan ng rehiyon. Sa Southern Tagalog, nasa 1,274 ang stranded ang mga pasahero, 245 ang rolling cargo, 11 na barko at 4 na motorbangka hindi makabiyahe, habang 33 bangka o barko ang nakisilong din sa naturang pantalan. Oy mga misis, may araw ba si Mr. pag-uwi galing ng trabaho abay dalian sa germ sa katawan nila para labanan ang may araw at may pawis? Gumamit ng Shield Bath Soap regularly. Unbeatable ang Shield sa paglaban sa germs versus another brand may shea butter. Pampalambot ng kutis sa presyong abot kaya 12.50 SRP. Kaya naman recommended ito ng Philippine Nurses Association. Kaya mga misis, ay challenge yung subukan ng Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit, sulit na sulit. Maganda umaga, Pilipinas! Biyahe ng mga sasakyang pandagat sa Northern Samar, pinayagan na ng Coast Guard. Detalye na balita mula kay Jane Galit Bantayan, Aris 34, Jane, may buntag. Pinayagan na ng Coast Guard Station, Northern Samar, ang biyahe ng mga sasakyang pandagat matapos alisin na ang storm signal sa buong lalawigan. Matatandaan, ang lalawigan ay tinaas si storm signal number 1 dahil sa bagyong si Tino. Inalis na ng Coast Guard ang pagbabawal sa mga biyahe sa dagat sa Northern Samar kung saan kahapon pa bumuti ng lagay ng panahon. Dahil sa balik normal na ang panahon, itinuturing na ligtas na rin ang bumiyahe sa dagat. Sa port ng Alin, ayon sa report ng Coast Guard Station Alin, mahigit naman sa 200 ang stranded na mga passengers. Mula ito sa mga 3 port. Ilan sa mga ito ay pabalik na sana sa Manila sa kanilang trabaho na umuwi lamang sa probinsya para sa undas. Mula sa Aksyon Radyo Katarman, RH34 Jane Galit Bantayan ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daghang salamat, Jane Galit Bantayan. Sa iba pang mga balita, mananatili si Susan Yap Sulit sa kanyang pwesto bilang alkalde ng lungsod ng Tarlac. Kasunod dito ng inilabas ng status quo anti-order ng Korte Suprema sa resolusyon ng Commission on Elections na nagdidiskwalipika kay Mayor Susan Yap Sulit sa 2025 midterm elections. Nagugat ang kautusan ng Korte Suprema sa inihaing petition for certiorari ng alkalde laban sa nasabing desisyon ng COMELEC. Layon ng status quo anti-order ng Korte Suprema na mapanatili ang sitwasyon sa pagitan ng bawat partido habang nakabimbin pa ang kaso. Kagdan nito ay natasa naman ang katastasang hukuman ng mga respondent na maghain ng naghain ng disqualification case laban kay Mayor Yap Sulit na isumite ang kanilang komento hinggil sa nasabing kautusan sa loob ng 10 araw. Mga nasunog na bangkay na-recover na sa bumagsak na Super UE aircraft sa Loreto, Agusan del Sur. Detalye ng balita mula kay June Di Makota, Aris 19. Assalamualaikum, Brother June. Alaikum assalam, Kuyang Angel.
6 na pawang sunog na bangkay ang natagpuan ng rescue team sa bumagsak na Super Huey aircraft sa bahagi ng Loreto, Agusan del Sur. Ang pagkakakilanlan ng 6 ay hindi pa inilabas ang pamunuan ng Ismincom. Batay sa press release ng Public Information Office ng Ismincom, lumipad patungong Tactical Operations Group 10 sa Butuan City ang aircraft na may dalang humanitarian assistance and disaster response sa area ng TOG 10 bilang suporta sa relief operations sa mga biktima ng Tropical Storm Tino. Humihingi naman ng panalangin mula sa publiko ang pamunuan ng Ismincom sa insidenteng ito. Nangako ang Ismincom na anumang oras na malukit at formal na may paalam sa mga kaanak ang pangyayari. Isa sa publiko rin ang pangalan ng 6 na mga kawani ng Philippine Air Force na itinuturing na mga bayani. Mula sa Central Mindanao, RH19, June Dimakutak, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, June. Sukran. Magandang umaga, Pilipinas! 426, oy mga mamis, kunot noo ka ba kapag makapit, madikit at malupit ang mantsa? All you need is Pride. Ba't mapahirapan ang South kung sa Pride? Easy at worry-free naman ang laundry. Sa triple stain away formula, tanggal ang matitindi mantsa based on 10 sa chocolate, mud and 7 on cotton. Gawa po ito ng ACS. Nagbabala ang Securities and Exchange Commission laban sa ilang Facebook pages na nagpapanggap bilang lehitimong lending company kahit wala namang lisensya para magpatakbo ng pautangan. Nako, ingat ho kayo. Sa inilabas na advisory, tinukoy ng SEC ang 28 Facebook pages kabilang ang Right Choice Lending, Luilier Cash Support Finance, GoTime Pashkas Lending Incorporated, ML Luilier Transfers Lending Incorporated, Cebuana Quick Release Loan at maraming iba pa. Ayon sa SEC, sangkot naman ito sa advance pay loan scam kung saan hinihikayat ang mga biktima na magbayad muna ng deposit para sa processing fee daw bago aprobahan ang kanilang loan. Pero oras na mabayaran ito ay hindi naman ibinibigay ang pera sa mga umutang. Madalas din namanong inililipat ng mga scammer ang usapan mula sa Facebook patungong Telegram. Gumagamit ng mga peking dokumento at borrower upang magmukhang lehitimo ang kanilang operasyon. Paalala ng SEC, huwag makikipagtransaksyon sa mga nasabing page. Siguraduhing beripikado ang lending o financing company sa online database ng SEC bago mangutang. At kung kayo po'y makakatanggap ng kung ano-anong mga mensahe ngayong araw na ito, kahapon pa nag-flood na, no ha? Mukhang ngayong araw na ito magtutuloy-tuloy. Kunwari, nanalo ka, meron pa kahapon sa akin, meron daw parapol yung isang bangko. Sabi ko, paano ako mananalo dito? Wala naman ako account dun. Diba? Basta meron hong link ka. Meron hong link at saka yung mga ipinapangako po mukhang hindi naman talaga kapani-paniwala. Wag ho kayong maiingganyo. Ano ha? Wag niyong i-click yung link dahil malamang sa malamang scammer yan. Magandang umaga, Pilipinas! Ayan, pwede nating ipanalangin. Lord, kunin niyo na po sila. Umakyat naman sa 14.3 billion pesos ang net income ng Philippine Amusement and Gaming Corporation of PAGCOR mula Enero hanggang Setyembre ngayong taon, sumasalamin sa magandang performance at mas malakas na kita ng ahensya. Ito ay mas mataas ng 49% kumpara sa 9.63 billion pesos na naitala sa katulad na panahon noong nakaraang taon. Naitala rin ang PAGCOR ang kabuang kita na 84.1 billion pesos sa nakalipas na 9 na buwan, mas mataas ng 5.9% mula sa 79.43 billion na naitala sa katulad na time frame noong 2024. Ayon kay PAGCOR Chairman at CEO Alejandro Tenco, ang kanilang financial performance sa isang malinaw na reflection ng pinalakas at pinigting na pagtutok sa pamamahala, digital transformation, gayon din ang sustainable at responsableng paglalaro. Masaya namang binalita ni Tenco na tumaas din ng 11% ang contribution ng PAGCOR sa nation building at ito'y naitala sa 54.26 billion pesos mula sa 48.88 billion pesos noong nakaraang taon. Lalaki na hulihan ng mahigit 400,000 pesos na laga ng droga sa Davao City. Detalye ng balita mula kay June Suter mula sa Action Radio Davao. May buntag mo, June.
Mayong buntag usab Kuyang Angel, arestado ng City Drug Enforcement Unit o CDEU ang isang lalaking itinuturing na Regional Priority Target Number 4 matapos maaktuhang nagbibenta ng illegal na droga sa isinagawang bypass operation alas 2:25 na madaling araw, Martes, Nobyembre 4, 2025 sa Purok 1, Barangay 15-B, Davao City. Kinilala sa report ng Davao City Police Office o DCPO ang suspect na si alias Badrudin, 34 anyos, residente ng Mamasapano, Maguindanao. Na-recover sa operasyon ng isang pakite ng hinihina ng shabu na may standard drug price na 408,000. Kasama rin nasabat ang bypass money, mga drug paraphernalia at isang scooter na ginagamit sa transaksyon. Hawak na ngayon ng kapulisan ang suspect at maharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang operasyon ay bahagi ng pinaigting na kampanya kontra illegal na droga sa lungsod ng Davao, katuwang ang Regional Police Drug Enforcement Unit 11, Santa Ana Police Station at Philippine Drug Enforcement Agency Region 11. Ito si June Suter para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daghang salamat, June Suter. 31 makalipas ang alas 4, nagkasundo ang Department of Agriculture at local hog producers na magtakda ng minimum farm gate price na 210 pesos per kilo. Para sa mga live na baboy, isang hakbang na naglalayo masaklolohan ng swine industry mula sa malaking pagkalugi. Nagbabala naman ang mga local producer tulad ng Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG, National Federation of Hog Farmers at Pork Producers Federation of the Philippines o ProPork na ang farm gate prices na bababa sa 150 hanggang 180 pesos per kilo halos sapat lamang upang makabawi sa gastusin sa produksyon ng mga nag-aalaga ng baboy, backyard man o komersyal. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., bumagsak ang presyo ng baboy pero hindi naman nakaranas sa mga consumer ng ginhawa. At sa mga ginagawa niyang pagbisita ng DA sa mga palengke, nakita mismo ni Secretary Laurel na mayroon pang nagbibenta ng limpo ng hanggang 400 pesos per kilo. Bilang karagdagan sa floor fries, inirekomenda rin ng DA at ng grupo ng industriya na ibalik sa 40% ang taripa sa mga imported na karne mula sa kasalukuyang 25% sa ilalim ng Executive Order No. 62. Sinabi ni Laurel, ang mababang import duties ay nakakahikayat sa over-importation. Ay nako, salamat, napansin din. Ito ang nagpabaha sa mga pamilihan, inipit ang mga local producer at naging banta sa ating seguridad sa pagkain at hanap buhay ng mga magsasaka. Plano rin ng DA na muling ibalik ang maximum suggested retail price na para sa karne para maiangat naman ang supply chain at consumer protection. Secretary Laurel, maraming salamat ho at ngayon ay napapansin na itong problema ito, ha? Sa mga may lakad naman, huwag kalimutan magbaon ng proteksyon laban sa mikrobyo. May dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian. Yung family 70% ay isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po yan sa mga households. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan na bagsik ng family, 70% ay isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunuyo yung makamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improved alcoholone. Ayan yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kumadrona for sponge, bathing, and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol para ang DCRH subok na sa mahabang panahon. Mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol hindi lang pampamilya, pang sports pa. Maganda umaga, Pilipinas! Top 5 most wanted person, provincial level, nahaharap sa kasong 18 counts ng rape. Susme, manyakis to. Sa Ordaneta City, Pangasinan, na-aresto na rin. Detalye ng balita mula kay Freddy Fajardo, Aris 38, Masantos, Yakosan, Itsikeumin sa ating mga suki dyan sa Pangasinan, Freddy. Masantos siya kabusan, Kuyang Angel. Nasa kustodiya ngayon ng Ordaneta City Police Station ang top 5 most wanted person provincial level na isang 49 anyos na driver na residente ng Ordaneta City matapos siyang maaresto. Batay sa ulat ng Ordaneta City OIC Chief of Police Lieutenant Colonel Reynante Pitpitan na ipinarating sa tanggapan ni Provincial Director Colonel Marbil Mercolio,
Katuwang ng kanyang mga tauhan ang Regional Intelligence Unit 1 at Lawak Police Station ng maaresto alas 9 ng gabi sa Zone 2, Barangay Santo Domingo sa lungsod ng suspek. Ang pagka-aresto rito ay sa bisa ng warrant of arrest na pinalabas ng Regional Trial Court, 1st Judicial Region, Ordaneta City para sa kasong 18 count of rape with no bail ban recommended. Sa ngayon ay hinihintay na lamang ng mga otoridad ng commitment order na ilalabas ng hukuman upang mailipat ang suspect sa BGNP. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Fajardo, Aris 38, nag-uulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! 36 na makalipas ang alas 4 ng umaga, na imbag na bigat kada kayo amin sa ating mga suki dyan sa Tabuk, sa Kalinga, ano ha? Magandang umaga din sa mga suki natin dyan sa Baguio. Magandang umaga sa mga taga-Kidapawan City at sa mga suki natin na nandyan po sa Switzerland, sa iba't ibang pagiho ng mundo. Kumusta na ho kayo? Magandang umaga dyan sa mga taga-New Zealand. Baka naman pabalik na ho kayo ng Pilipinas. Halimbawa, galing kayo ng Hong Kong, nagbakasyon man, o kaya ay nagtrabaho doon. Huwag na kayo magpasalubong na imported na tsokolate. Meron po tayong tangerine chocolate, ha? Ang tangerine chocolate po ay produkto ng mga magnaniyog, ng mga magsasaka dito po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong po ni Dr. Helen Tan, yung po mga planting material ng kakao galing Davao, itinanim po yan, hinakot, itinanim sa ilalim po ng mga nyugan dyan po sa lalawigan ng Quezon. Kaya ngayon, bukod sa nyug at iba pang mga agricultural produce, nagpo-produce na rin ho sila ng high quality ng cacao beans pinaprocess para maging tangerine chocolate. Available po ito sa 0919-095-5935. I-check ninyo yung iba't ibang mga variants ng tangerine chocolate na mga raw material galing din po sa ani ng mga magsasaka. I-check po ninyo sa tangerinechocolate.ph. Sabi po ni Dr. Helen Tan, pinagmamalaki nila ang tangerine chocolate bilang brand ng mga taga-Quezon dahil ito'y 100% gawang lokal but taste and looks global, tinulungan ng DTI at ng DOST. Tangerine chocolate, 100% gawang atin. Sana po naman ay ating tangkilikin. Magandang umaga sa mga taga Miguel, Bulacan at mga taga Abulog, Cagayan. Pilipinas! Uy, si Felicia Atienza emosyonal na ibinahagi ang pagkasawi ng anak na si Eman. Detalye ng balita mula kay Morley Alinio. Morley, good morning. Gising na ang showbiz sa rampa na Pilipinas. Good morning, Kuya Angel. Malungkot, may kirot, masakit sa dibdib, mabigat. Pero kalmadong nagsalita si Felicia Atienza, ina ni Eman Atienza, na asawa ni Kuya Kim. Halos madurog ang puso ng lahat sa bawat linyang kanyang binibitiwan sa eulogy. Naalala daw niya kasi yung mga sandaling nakarating sa kanya ang balitang yumao na ang kanyang anak. Ayon kay Felicia, Eman, the moment I found out that we lost you, it was the deepest pain I ever felt in my life. Sabi pa iyon ni Felicia. Iwas, mahigpit at punong-puno ng damdamin ang bawat salitang binibitiwan ni Felicia. Nagpakatatag siya sa harap ng mga bisita noong araw ng Martes sa lamay ng kanyang anak sa Heritage Chapel, November 4, 2025. Sabi pa ni Felicia, sobrang nagulat, sobrang kinabahan, sobrang nalungkot, may halong takot. Hindi daw niya sukat akalain na ang kanyang bunsong anak, masiyahin, mapagmahal, ay mawawala sa kanilang buhay. Yan ang ating DZRH Showbiz Hottest News. Kami po dito sa aming programa, sa kabuuan po, buong puwersa ng DZRH, kami po ay nakikiramay
Ako po si Morley Alinio para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Morley. Thank you. Magandang umaga, Pilipinas! Magandang umaga sa mga suki natin dyan sa Bohol at ito ng ating mahiwagang tunog. Mahiwagang tunog. Nagkakahalaga ngayon ng... Magkano na ba? 2,000 pa lang. Kahapon lang naman nag-umpisa eh. 2,000 pesos po naghihintay na premyo sa ating mahiwagang tunog. Para naman kayo nananakot. Hindi ho. Hindi ho nananakot yan. Mechanized. At ano yun? Nawawala tuloy yung ano ko. At ano ba yung cue sheet ko? Basta alam nyo naman kung saan papadalang sagot eh. Yan. Habang naliligo ko kayo gamit ang sealed bath soap, wala ano ninyo ang ating mahiwagang tunog. Lupit pa naman ang segue. Wala rito eh. Anyway, alam nyo naman kung paano na magpadala ng sagot, di ba? Ayan, okay. Basta padala ho ninyo sa ating text line, 0919-282-6485. Pwede din online, ha? Sundin nyo lamang ninyo yung tamang format ho ng pag-text, ha? Ayan, basta padala nyo sa ating text line. Nawawala rito eh. Tinangay mo yata, Ray eh. Magandang umaga, Pilipinas! 7 Pilipino martyrs naman ng 21st century ang pinangalanan ng Catholic Bishops' Conference of the Philippines matapos na magsakripisyo ng kanilang buhay bilang Christ witnesses ng 21st century. Sinabi ng CBCP Secretary General na si Monsignor Bernardo Pantin, isinamiti na sa Commission of the New Martyrs Witnesses of the Faith sa Roma ang pangalan ng 7 bagong Pinoy martyrs. Kabilang dito sina Alberto Pinagawa, dedicated Eucharistic minister at lay leader, nabaril noong December 24, 2009 dahil sa matapang na paglaban sa illegal logging at mining. Father Marcelino Paez bilang isang social justice at human rights advocate, namatay noong December 4, 2017 matapos din itong mabaril. Sina Junray Taob Barbante, Janine Orsia Arenas, Evangeline Salces Oromin at Risa Ramos Daniel, namatay naman sa isang pagsabog sa Dimaporo Gymnasium sa Mindanao State University noong December 3, 2023. Si Father Ruel Gallardo, pinatay naman ng mga bandidong Abu Sayyaf noong May 3, 2000. At ang CBCP, ayon sa CBCP Office for the Postulation of the Causes of Saints, Chairman Bishop Renato Mayugba, mag-aalay ng remembrance at parangal sa 7 bagong martir sa November 9 alinsunod sa direktiba ni Pope Francis. Magandang umaga, Pilipinas! Ito na. Dito nyo pa padala ha ang inyong mga sagot sa 0919-282-6485. Sundin ang tamang format po ng pagdetext, empty space, name slash, other slash, contact number slash, at ang inyong sagot. Isang beses lamang po maaaring mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number. Pakibigay nga uli yung ating mahiwagan tunog. Ito. Yan. Yan ha. Oo. Ano yan? Something mechanical. Yung isang bagay naman ginagamit din sa lamay. Magandang umaga, Pilipinas! Yung pangalawang item. Ginagamit din sa lamay. Tapos yung isa, madalas din makita natin sa mga lamayan. 26.7 million pesos talaga ng illegal drugs na samsam. May 1,081 suspects naman at 94 na wanted ang naaresto sa Central Luzon. Detalye ng balita mula kay Danny Cumilang, RH37. Danny, good morning. Sa ulat mula sa Camp Oliva City of San Fernando, Pampanga, sa patuloy na operasyon ng Police Regional Office 3, FRO 3, sa ilalim ng pamumuno ni Police Brigade General Ponce Rogelio Piñones Jr., umabot sa 74 na wanted person ang naaresto kabilang ang 7 regional at 31 provincial top most wanted criminal sa iba't ibang lalawigan sa Central Luzon. Sa ilalim ng Enhanced Managing Police Operation, IMPO, matagumpay na naaresto ang mga sangkot na may kasong murder, rape, robbery, theft at paglabag sa Republic Act 9165. Samantalang sa hiwalay na kampanya laban sa illegal na droga, 1,081 drug suspect ang naaresto sa 758 anti-drug operation, kung saan nasamsam ang humigit kumulang na 26.7 milyong halaga ng shabu, marijuana kus at ecstasy.
Ayon dito kay Police Brigade General Piñones Jr., patuloy ang Pro 3 sa pagsasagawa ng operasyon kahit sa panahon ng holiday bilang patunay ng dedikasyon at disiplina ng kapulisan. Dani Kumilang, RH37, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Dani. May paaba kay Kayungan sa mga suki naman natin dyan sa Pampanga. Nahaharap sa kasong kriminal at administratibo si Energy Secretary Sharon Garin sa Office of the Ombudsman kaugnay ng inaprobahan nitong 1,200 megawatt na coal-fired power plant project sa Timonan, Quezon noong Hulyo. Sa 30 pahinang reklamong inihain ng mga civil society group, leader ng simbahan, mga residente ng Atimonan, paglabag sa coal moratorium ang ginawang pag-aproba ni Garin sa naturang proyekto. Taong 2020 nang maglabas ng coal moratorium o pansamantalang suspensyon sa development ng mga bagong coal plant project ang probinsya. Sa kabila nito, inaprobahan naman ni Garin ang proyekto kahit hindi nakamit ang mga requirement para sa exemption sa coal moratorium. Iginit ng grupo, apektado ng proyekto ang kalikasan at ang pamumuhay ng mga mamamayan dahil walang maayos na madadaanan. Sira na rin umano ang livelihood center na ipinangako ng korporasyon na magbibigay ng kabuhayan sa mga residenteng naapektuhan ng pagpapatayo ng planta. Panawagan naman ito sa Ombudsman suspendihin ang kalihim ng Department of Energy habang iniimbestigahan ang manoy mga paglabag ng power plant o sa power plant project. Malapit nang maisakatuparan ang pagtatayo ng kaabang-abang na halal town at major rehabilitation ng Golden Mosque Complex sa Quiapo. Ito naman ay binida ni Mayor Isko Moreno matapos na aprobahan ng Department of Budget and Management ang plano para sa naturang mga proyekto. Una nang nakipagpulong si Yorme sa National Commission on Muslim Filipinos Regional Director na si Dimapuno Ramos Jr. para talakayin ang Halal Town Project na bahagi ng patuloy na pagsusumikap ng lungsod para maging tanyag na food destination. Ang Halal Town ay mahilan tulad sa Chinatown at Koreatown sa Maynila na naglalayong palakasin ang ekonomiya at cultural preservation ng lungsod habang pinaiigting ang relasyon sa ating mga kapatid na Muslim. Target naman ng Metro Manila Council na tibagin ang mga proyekto ng DPWH na nuisance o sagaba lamang sa daluyan ng tubig. Sa pulong kasama ang mga mayor ng National Capital Region sa Pasig, inamin ni Secretary Vince Dizon na may mga struktura ang DPWH na sa halip na makatulong, nagpapalala pa sa problema. Kaugnay nito ay natasan ng kalihim ang mga lokal na pamahalaan na magsumite na listahan ng mga proyektong sa tingin nila ay abala lamang. Iginit pa ng chairman naman ng MMDA na si Attorney Romando Artes, ito ang magiging legal na basihan ni Secretary Dizon para sa demolusyon ng mga nuisance project. Baka abutin tayo ng siyam-siyam, may magbuwis pa ng buhay dyan. So pag ganito pong nuisance, allowed po yan sa batas na tanggalin. As to liability, COA obligations, it can follow po dahil mas importante po yung buhay at ari-arian ng mga tao. So the process would be LGUs writing to DPWH, asking for the demolition po nitong mga nuisance na projects po. Samantala, Pangulong BBM inalerto ang DICT sa posibleng pag-atake sa online services ng gobyerno. Detalye mula kay Let Narciso, Irish 14. Let, good morning. Inatasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Information and Communications Technology at lahat ng cyber teams ng gobyerno na maging alerto at maghanda sa posibleng Distributed Denial of Service o DDoS attack ngayong araw. Kaugnay nito'y sinabi ni DICT Secretary Henry Aguda na pinagana na nila ang Oplan Cyberdome. Ito'y para tiyakin na lahat ng digital services ng gobyerno maging ng critical information infrastructure na ino-operate ng pribadong sektor tulad ng mga bangko, telcos, ospital at iba pa ay protektado at handang tumugon sa anumang DDoS attacks. Siniguro ni Aguda sa publiko na nagtutulungan ang gobyerno at pribadong sektor para tiyakin na lahat ng digital services ay available at secure. Sabi ng DICT, maaaring direktang magtungo sa mga ahensya ng pamahalaan para sa in-person services sakali mang maapektuhan ng pag-atake ang online services ng pamahalaan. Una rito, nagbabala ang ahensya sa posibleng DDoS attack ngayong November 5. Ito si Let Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Let.
Mukhang DDoS attack na rin ho yung nangyayari ngayon pagdagsanga, pag-flood ng mga scam messages. Ano ha? Binigyan din ni Senator Bongo ang kahalagahan ng pagbabantay at pangangailangan sa paghahanda sa pagharap sa Typhoon Tino at iba pang mga bagyong darating. Inimog ni Go ang lahat na maging alerto, unahin ang kanilang kaligtasan dahil sa kalusugan at kapakanan ang pinakamahalaga. Inilabas ni Go ang pahayag kasabay naman ang babala ng Pag-asa na mga posibleng storm surge matapos nga ang pagtama ng mga malalakas na bagyo katulad ng bagyong Tino. Sinabi ni Senator Go na bilang lingkod bayan patuloy niyang isusulong ang mga inisyatibang magtataguyod sa kaligtasan at kalusugan ng bawat Pilipino kasabay ng assurance na hindi sila pababayaan sa oras ng kalamidad. Tiniyag din ng senador sa publiko na magpapatuloy ang kanyang tanggapan sa pakikipagtulungan sa mga lokal na pamahalaan at sa mga concerned agencies upang matiyak na ang mga bawat apektadong pamilya ay makatatanggap ng suportang kinakailangan. Muli ring binigyan din ni Mr. Malasakit ang pangangailangan na magkaroon ng ligtas, disaster resilient evacuation center sa bawat munisipalidad at mga lungsod alinsunod sa mandato ng Republic Act 12076 o Ligtas Pinoy Centers Act na pangunahing isinulat at itinaguyod ni Senator Go. Maganda umaga, Pilipinas! Tatlong dating opisyal ng DPWH sa Bulacan at si Curly Diskaya makukulong sa Senado hanggat hindi natatapos ang 20th Congress ayon naman kay Senator Ping Lacson. Detalye na balita mula kay Raymond Edpa sa Aris 28. Raymond, good morning. Hindi lang hanggang Pasko mananatili sa kulungan ng Senado ang tatlong dating opisyal ng DPWH Bulacan 1st Engineering District at ang kontraktor na si Pacifico Curly Diskaya kundi hanggang matapos ang 20th Congress sa 2028. Ito ang inihayag ni Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson bilang tugon sa tanong kung ano ang mangyayari sa apat na na-contempt sa hearing ng Senate Blue Ribbon Committee. Ayon kay Lacson, mababago lamang ito kung sakaling may commitment order o kautusan mula sa korte na sila'y ilipat na sa regular na kulungan. Unang na-cite for contempt si Engineer Bryce Hernandez noong September 9. Sumunod sina Engineer Henry Alcantara at JP Mendoza noong September 18 at pinakahuli si Curly Diskaya noong October 9. Mas mabuti umanong manatili sila sa Senate custody dahil kung sila ay kailangan ng ibang ahensya gaya ng DOJ, ICI o Ombudsman ay madali silang madala kasamang mga escort mula sa Senate, Sergeant at Arms o OSAA. Narito si Senador Ping Lacson. Up to the CDGA adjournment, which is 3 years from now or 2 years from now. Unless makasuhan na sila, sir. Well, pag makasuhan sila and may warrant of arrest, kung merong court order, yung commitment order yung court, then we will transfer them. In the meantime, they will have to stay here. Inamin din ni Lacson na noong una pa lamang ay dapat kasama na sa na-cite for contempt si Mrs. Sara Diskaya. Ngunit for humanitarian reasons ay hindi siya isinama dahil may anak ang mga ito na dapat niyang asikasuhin, lalo na't sinasabing meron silang special child. Narito muli si Senator Ping Lacson. Alam nyo, pinag-isipan ko na matagal yan eh. Dapat yung mag-asawa, contempt na yun eh. Dapat nakakulong. Pero for humanitarian consideration, may pamilya sila, may mga anak sila. I think may special child pa. I slept over it and thought otherwise. At least merong isang parent na tumitingin do sa anak. Maski pa kung ano kamang kabulustogan yung pigsasabi niya. Anyway, andito may asawa niya. Ito si RH28 Raymond Adpas para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maganda umaga, Pilipinas! Maraming salamat Raymond. Ay, magandang umaga kay Ma'am Evan Lang dyan po sa Las Vegas, Nevada. Magandang umaga din sa mga suki natin sa Libona, Bukidnon. Akala nyo saan yung Libona? Akala nyo sa Libon, Spain, ha? Libona, Bukidnon. 54 na makalipas ang alas 4 na umaga, oras na para tayo po naman ay mag-ultabayo. Pero sabi nga po ng mga dalubhasa, 1 oras bago matulog, 2 kapsula, mas mai-enjoy nyo mga benepisyo ng ultabayo.
Ang Ultamayo ay postbiotic with Lactococcus lactis-serine plasma. Ito po'y dumaan sa mahabang clinical trial, hindi po testimonial, hindi kwentong kutsero, kundi human clinical trial dyan po sa Japan. Ang bawat kapsula ng Ultamayo ay nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactis-serine plasma. Kaya po napaka-potent po nito na pagpasok sa ating katawan, ina-activate nga po yung PDC. Yung plasmacytoid dendritic cell at yan po yung tinatawag na madalubhasa na commander ng ating immune system. Yan po responsable sa pagtataboy ng mga toxin sa ating katawan habang tayo po ay natutulog. Kaya nakatutulong ito para ma-achieve natin ang magandang tulog. Napapalakas din ang ating immune system. Ang Ultamayo din po ay nakatutulong para maging malalim yung ating tulog. Magkaroon tayo ng deep sleep. Lalo na yung mga nag-aaral. Na kinakailangan gumising kinabukasan, maaga, magre-review na naman. Para kahit konti lang yung tulog nila, mga 6 na oras, deep sleep pa rin. Kaya kinabukasan, maganda pa rin ang kanilang mood. Ayan, lalong-lalo na sa mga bibiyahe, sa mga may flight. Kinakailangan mag-Ultamayo kayo bago kayo matulog. Ayan, Ilan lamang yan sa mga benepisyo po ng Ultamayo. At kung meron pa ho kayong mga katanungan, po pwede ho kayong mag-text sa 0931-033-2871. Ulitin natin, 0931-033-2871. Ang Ultamayo po ay rehistrado sa Food and Drug Administration, halal certified. At kung ngayon ho kayo bibili, lalong-lalo na dyan sa mga suki natin dyan sa Visayas at Mindanao. Sa mga nakatutok sa radyo natin, ang magandang balita kapag bumili ka ng isang box ng Ultamayo Postbiotic, yung 30 capsules, sa alinmang Mercury Drug Store sa buong bansa, makakakuha ka ng libre o free 100 pesos Mercury Drug Gift Certificate. Promo runs from August 1, 2025 to July 31, 2026. Per DOH, FDA, CFRR Permit Number 0981-0/2025. Ang mahalagang paalala, ang Ultamayo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Magandang umaga, Pilipinas! 2 Pinay ang namayagpag sa Forbes Asia Power Businesswoman List of 2025. Pasok sa naturang listahan sina Mabel Aragon Gubio ng Robinsons Land Corporation at Mariana Subel de Ayala ng Ayala Land Incorporated o ALI. Si Ninang Mariana. Si Gubio ang kauna-unahang babae at non-family member na namuno sa property arm ng Gokongwei Group. Samantalang si Subel naman, ang Managing Director ng Ayala Corporation, ika-8 henerasyon na namuno sa Ayala Land. Sina Subel at Gubio ay kabilang sa 18 makapangyarihang kababaihan sa buong Asia na binigyan ng pagkilala dahil sa malaking papel nila sa innovation at paglago ng business at economic landscape sa rehiyon. Magandang umaga, Pilipinas! Jan Estrada iginiit na hindi manghihimasok sa buhay pag-ibig ng anak na si Kyla. Detalye na balita mula kay Gorgie Rula. Gorgie? Na-corner namin si Jan Estrada kagabi sa product launch ng bagong supplement na Swiss Proli na isa sa may-ari nito ay ang aktres na si Julia Montes. Tinanong namin ng aktor kung nakausap ba niya ang anak niyang si Kyla Estrada tungkol sa pagkakakalink nito kay Daniel Padilla. Ang sabi ni Jan, hindi pa raw niya ito naitanong sa kanyang anak pero hindi naman daw niya ito pinapakialaman. Wala raw siyang masasabi sa ngayon dahil kwento raw ito ng anak niya, hindi sa kanya. Malaki naman daw ang tiwala niya sa kanyang anak at may tama naman daw itong pag-iisip. Narito pa ang karagdagang pahayag ni Jan Estrada. May tiwala naman ako sa anak ko. Basta, sabi ko nga, kahit all yan, it's for my daughter's story to tell. It's not mine. Yan ang pahayag ni Jan Estrada. Kung masaya man ang puso ngayon ni Kyla Estrada, aminado naman si Jan na hindi pa gaano masaya ang kanyang puso. Alam naman ng lahat ang tungkol sa kanila ng asawa niyang si Priscilla Mireles na nakipaghiwalay na sa kanya pero ayaw na magsalita ng aktor tungkol dito. Mas tahimik, mas payapa. Gorgie Rula po nag-uulat mula sa showbiz ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Gorgie! Oxygen Marie, good morning! Good news sa mga kawani ng gobyerno. Matatanggap na ninyo ngayong buwan ang inyong year-end bonus at 5,000 pesos cash gift. Sana all. Sa anunsyo ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro,
Higit sa 63 billion pesos ang nakalaan para sa year-end bonus ng mga civilian government employees at mga uniform personnel, habang higit naman sa 9 billion ang inilaan para sa cash gift ng nasa 1.8 million ng mga empleyado ng gobyerno sa buong bansa. Ayon kay Castro, ang hakbang ay pagpapahalaga at pagkilala ng administrasyon sa pagsisikap at dedikasyon ng mga kawani ng pamahalaan. Sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., maagang maipamimigay ng Department of Budget and Management o DBM ngayong buwan ang year-end bonus at 5,000 pesos cash gift sa mga kawani ng gobyerno. Ang naturang hakbang ng DBM sa pangunguna ni Secretary Amena Pangandaman ay pagpapakita ng Marcos administration sa pagpapahalaga sa mga lingkod bayan at sa kanilang kabayanihan para sa bayan. Ayun, sana all. Samantalang yung nasa private sector, lalo na yung mga na-freeze ang account ng bangko, ang mga kumpanya, nag-iisip pa sana kukuha ng pambonus sa kanilang mga empleyado. Magandang umaga, Pilipinas! Ito na muna. Hasta ang ating word of the day ay, haba naman ito, year-end bonus. Baka pwede bonus na lang. Pero sabi ni Kisses, year-end bonus, yan po ang ating word of the day. Ready na ba kayong tandaan ang ating word of the day para manalo ka ng Deezer H Mini Component? Eto na! Ayan, year-end bonus. Yun po ang abangan ho ninyo. At doon ho sa mga nag-aabang kung nasaan si Sherwin Alparo. Hey! It's the time of the year para mamigay ng malakasang pamasko! Dahil eto na ang Deezer H Pasko Panalo Malakas Promo! Kapag nahuli namin kayo nakatutok sa Deezer H Radio o nanonood sa Deezer H TV at Deezer H Online, instant meron kang ginaldong 1,000 pesos at Christmas gift basket hatid ng DZRH. Plus, may bonus round pa. Kailangan lang sagutin ang keyword of the day para mapasa inyo ang aming Deezer H Mini Component. Kaya, kinig na! Sa Deezer H Pasko Panalo Malakas Promo! Binaba mo, nawala yung location eh. Ayan. ang location ng ating team, yung team Guapo ni Sherwin Alparo ay sa Barangay 117, Osmeña, Tondo, Maynila. Ayan ha, Barangay 117, Osmeña, Tondo, Maynila. Lakasan nyo na inyong mga radyo, telebisyon. May nag-iikot dyan, mamimigay ng 1,000 at mga regalo. Magandang umaga, Pilipinas! Ngayon po ay Miyerkules. Miyerkules, di ba? Miyerkules, November 5, 2025. Oras sa buong kapuluan, 2 minuto makalipas ang 5:00 ng umaga. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Champion Detergent para less time sa labada, more time sa pamilya. Champion Detergent para less time sa labada, more time sa pamilya. Maraming salamat po sa Alta Media Icon Awards 2025 sa pagkilala sa DZRH kay Kuya Angelo Balmones bilang Best AM Radio Male Personality at sa 2x2 bilang Best AM Radio Program. Patunay na DZRH lang ang inyong pinagkakatiwalaan dahil ang DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino, saan man sa mundo. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH, a proud member of MBC Media Group. Magandang umaga, Pilipinas! 4 na minuto makalipas ang 5:00, kasama na natin ang isa sa mga walang kapagurang scientist ng pag-asa, si Ma'am Lori de la Cruz. Ma'am Lori, good morning. Good morning din, sir, at sa lahat po ng ating mga tagapakinig.
For the 7th time, naglandfall ulit ito si Bagyong Tino sa Batas Island, Linapakan, Palawan. So most likely ito na din po, ito na rin ho yung kanyang last landfall so far before it exits the bar tomorrow. Pero sa ngayon, nananalasa pa rin ito sa buong Northern Palawan. Nagdudulot pa rin ng masungit na panahon doon. So sa mga kababayan natin doon, patuloy natin silang pinag-iingat dahil napakalakas pa rin ng hangin na dala nito. Kaugnay dyan, signal number 4 pa rin sa northernmost portion ng Palawan, kasama ng Calamian at Puyo Island, northern portion ng Palawan, southern portion of Occidental Mindoro, southern portion of Oriental Mindoro, at central portion ng Palawan, Antique, kasama ng Kaluya Islands, and the northwestern portion ng Aklan. Samantala, signal number 1 naman sa natitirang bahagi pa ng Occidental Mindoro, Lubang Islands, rest of Oriental Mindoro, Romblon, and the southern portion of Palawan, kasama nga ang Kaluya Islands. Signal number 1 din sa rest of Aklan, Capiz, Iloilo, Guimaras, and the western portion of Negros Occidental. So far, yan muna po ang ating latest. Actually po, yung ating panahon din dito sa Metro Manila, magiging maulan din dahil din po sa trough o buntot nitong si Bagyong Tino. So, ibig sabihin, sa buong araw na ito, affected pa rin, crucial pa rin sa Southern Luzon at Western Visayas at bukas pa po ito lalabas ng par sa atin. So, parang lumawak yata ang sirkulasyon niya, Ma'am Lori. Hindi naman? Hindi naman po. Nataon lang po, sir, na nandito na po siya sa western side of Southern Luzon. Halos same naman po yung kanyang diameter so far. Oh, okay. Pero ano to, bumagal ba? Almost steady din po yung kanyang yung speed. Kasi 25 pa rin. 25 kilometers per hour. Oo, okay. Tapos yung meron pang isang paparating na naman. Uwan, umalis ka naman, huwag ka nang tumuloy. Opo, yun. Well, yung si Uwan naman, most likely Friday po papasok ng PAR. Pero ayun nga, mas maganda po mag-monitor tayo sa magiging latest kasi mataas, may uncertainty pa po ito, lalo malayo pa po ito. Oo, pero mataas din ang probability na tumbukin niya yung dinaanan din ni Tino. Hindi po. Hindi na? Sa Northern Luzon po ito. Paakyat na? Apa. Paakyat na siya. Ay, salamat naman kasi kawawan. Hindi naman salamat. Kaya lang pabor ito doon sa mga taga Cebu at mga taga Leyte na hindi pa halos nakaka-recover doon sa pagdaan ni Tino. Yes. Oo. Pero may nagsasabi kasi baka umakyat ito ng super typhoon category? Yes po. Sa ating bulletin advisory, ay may possibility maging super typhoon po ito. Kasi nga conducive yung condition sa karagatan. Yes. Oh, wow, ayan. Sige. Pahinga din, Ma'am Lori, ha? Yes po, good morning. Ilan ba kayo nag-duty pagka ganitong mga oras? Sir, sorry? Mga ilan kayo nag-duty pagka ganitong oras? Dito po sa mismong weather forecasting section, around 7 people. 7? Hindi, di ba kayo, kinukulit ninyo yung mga impormasyon from synoptic stations natin? Oo, all over the country. Madami, sir. Ngayong mga oras na ito? Opo, sir. Kasi 24 hours po yung ating data collection. Oh, kaya mukhang kulang yung 13th month pay na ibibigay natin sa mga tagapag-asa. Diba? Sa puyat at hirap na dinadaanan nyo sa tuwing may bagyo. Oo. Dapat talaga dagdagan ni Secretary Solidum yung budget na yung bonus ng mga tagapag-asa. Ma'am Lori, salamat ha. Ingat kayo. Good morning. Si Ma'am Lori de la Cruz mula po naman sa Pag-asa. Maganda umaga, Pilipinas! 6 nga po katao ang sakay ng bumagsak na UE aircraft ng Philippine Air Force sa Agusan del Sur. Nilinaw ni Colonel Maria Cristina Basco, Air Force Public Information Office Chief, kasunod ng inisyal na ulat na 5 lamang ang lulan ng military chopper. Ayon kay Basco, may 3 kasabay na chopper ang Super UE. Lahat ng mga ito ay patungo sa Butuan para magsagawa ng rapid damage assessment at analysis. Ganyan bigla umanong nawala ng komunikasyon sa Super UE, kaya agad din itong hinanap ng mga kasabayang chopper at dito natuklasan na ito pala ay bumagsak. Nawawala pati si Colonel Basco nawala. Oo. Ayan. Kaya nga ito ho ay pansamantalang suspendido ang operasyon ng lahat ng Super UE helicopter. Habang po sila'y binabaybay po nila po yung daan papunta po doon,
nawala po yung sa communication ito pong Super UV. Kaya po yung mga kasabay po niyang chopper na 3 po, 2 pong Sokol at 1 pong Bell ay hinanap po at ayun nga po nung pag-ikot po doon sa area, natunton nga po na doon po sa bandang Agusan area po, Agusan del Sur nga po, bumagsak po yung ating Super UV. Samantala, magkakasaan ang 3 araw na Peaceful Rally for Transparency ang mga miyembro ng Kapatiran ng Iglesia ni Cristo sa Rizal Park sa Maynila mula November 16 hanggang November 18. Rizal Park na. Kala ko nung una, EDSA eh. Sa ulat ng pahayagang Philippine Star, kinumpirma ni Executive Director Cecil Lorenzano Romero ng National Parks Development Committee ang ikinakasang kilos protesta ng religious group. Layon ng gagawing protesta na ipanawagan ang transparency at pananagutan sa usaping panlipunan. Una nang nagdaos ng National Rally for Peace ang Kapatiran ng Iglesia ni Cristo sa Luneta noong Enero ng taong kasalukuyan. Maganda umaga, Pilipinas! Samantala, ito muli ang ating mahiwagang tunog. Nagkakahalaga ngayon ng 2,000 piso. Mahiwagang tunog! Sige. Para maniwala ho kayong yan po ay hindi pahabol ng Simana Santa ng panahon ho ng undas. Ito ho ang dagdag na clue para po sa ating mga suki. Nawawala. Ayun. Hindi yan. Nawawala. Basta yung isa dyan ay imbensyon noong... Ito. Okay. Iyon po ay isang imbensyon noong 1907. Una itong naimbento sa US noong 1907. Yung isang item na hinahanap natin. Mechanical device, yung isang item natin pong hinahanap. Pero nakikita po yan sa lamayan. Maganda umaga, Pilipinas! Hindi naman undas yung lamayan. Iba naman yun, burol naman yun eh. Magkarugtong pa rin. Sige, mamigyan na lang muna tayo ng premyo. Sandali. Hey! It's the time of the year para mamigay ng malakasang pamasko! Dahil eto na ang Deezer H Pasko Panalo Malakas Promo! Kapag nahuli namin kayo nakatutok sa Deezer H Radio o nanonood sa Deezer H TV at Deezer H Online, instant meron kang ginaldong 1,000 pesos at Christmas gift basket hatid ng DZRH. Plus, may bonus round pa. Kailangan lang sagutin ang keyword of the day para mapasa inyo ang aming Deezer H mini component. Kaya, kinig na! Sa Deezer H Pasko Panalo Malakas Promo! Ayan, eto muna, hindi pa na natapos yung aking mahiwagang tunog. 2,000 ang premyo doon. Ang inyong mga sagot, ipapadalo po ninyo sa 0919-282-6485. So, ang tinantamang format po ng pagdetext, empty space, name / address / contact number / at ang inyong sagot. Isang beses lamang po maaari mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number. Sa mga sasagot online, kinakailangan meron po kayong sharer badge. Ayan, klaro yan ha. Ayan, nakuha na natin si Sherwin. Mamimigay din to ng pera. Nasa barangay 117, Osmeña, Tondo, Maynila. Sherwin? Yes, Kuya Angel. Nako, yung pang mahiwagang tunog ko parang binubuksang ataol. Kaba naman, pambihira ka naman. Huwag ka naman ganyan. Hindi ba yung tunog? Pero, beto, maingay tong radyo dito sa Pelis Store sa Barangay 117 sa Tondo. Maganda umaga po. Ate, pangalan nyo? Penny Lago po. Ayun po ang may-ari nitong tindahan. Yes po. Penny. Tindahan niya. Asan yung radyo niya, Ate Penny? Dito po. Sa loob. Ayun, ang ingay-ingay ng radyo niya pag umaga, ha? Ayun. Para masigurong marinig mo. Oo, ay talagang pagdating ni Ate Penny, saan ka galing kanina? Diyan lang po sa bahay, kumuha po ng tubig. Kumuha ng tubig? Kasi pagdating namin dito sa tindahan, nakabukas na yung radyo, walang tao. Ganoon? Pinintay namin siya dito. Pagdating namin, Sherwin. Sabi ko pa, tumatawag kami, walang sumasagot. Sherwin, hindi mo lang nakita. Bahay pa yung sumagot. Hindi mo lang nakita. Hindi mo lang nakita yung nakatao. Andyan ayun nakakulay green ng damit.
Ayan naman tayo. Alam, ang dinis. Hindi mo nakikita. Pag ito ngayon naka-green, lumabas. May lumabas ka naka-green ang damit. Si Mami, maganda umaga po, Mami. Sabi ko sa'yo, may naka-green eh. Pala'y nakita namin doon sa likod. Kasi, ano na dinidescribe. Ayan, Mami Kelly, palagi ka naka-tune in sa DZRH. Oo, araw-araw po yan. Napamiting na ako. Talagang inaabangan mo itong Pasko Panalo. Opo. Ay, ngayon, nandito na kami sa harap mo. Ano mo sasabi mo? Nasyak ka. Nasyak siya sa iyo, Sherwin. Hindi na nahuli talaga. Hindi siya makapaniwalang si Sherwin ang nasa harap niya. Oo. At dahil hindi ka makapaniwala na ikaw mananalo ng 1,000 pesos. Ay, thank you po. Ayan. Thank you po sa year of the bonus po. May year-end bonus si Nanay. Sinabi na agad. Ating word of the day, ang year-end bonus na ibibigay na. Ito, bibigay na rin natin ang DZRH mini component. Yan ang kanyang mini component. Nakatune na yan sa DZRH. At syempre, meron pang DZRH t-shirt at DZRH Noche Buena basket. Ano masasabi mo, Tipeni? Thank you po. Sherwin. Hindi ko talaga addicted. Oo, Sherwin. Nay. Nanay Peli. Yes po. Alam ko na siya kayo. Akala nyo si Jericho yung nasa harap. No, si Sherwin po yan. Hindi ho si Jericho Rosales yan. Si Sherwin ho yan. Magkahawig lang ho sila, ha? Oo. Half brother niya yan half brother. Ayaw. Ba't ayaw nyo maniwala, Nay? Pambihira naman, Oo nga Simple na mukha. Hindi ba ako busy si Nanay? Bakit? Sino bang artistang kahawig ni Sherwin, Nay? Sinong artista ang kahawig ni Sherwin? Jericho. Kita mo, Sherwin, ha? Gusto matagdagan yung pera niya, Ay, wala na akong pandagdag. Naubos. Nagmahal ang gasolina. Panggas ko na yung pera ko dito. Eto, pagbapremyo na sa susunod na winner. Sige, Nay. Congratulations. Maraming salamat. Thank you talaga. Thank you. Yung pagkakatawa pa ni Nanay, parang, parang kinakalikot yung kanya sikmura. Yan naman. Sige, baka mautot ka na dyan. Parang, hindi siya makapaniwala ko siya na nahihilo ba, naduduwal, lumakita ako. Parang ko pinaglilihan. Kung nais manalo ng 1,000 pesos lagi tumutong sa DZRH, baka na susunod na ating winner sa DZRH Pasko Panalo promo. Item number 6, Sherwin Bata Alfaro, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Sherwin. Maganda umaga, Pilipinas. Captain Joey, good morning. Magbaon ho ng proteksyon laban sa mikrobyo sa naman pong mga lakad. Dapat ho magbitbit ho kayo ng proteksyon laban sa mikrobyo. May dalawang formulation ng family alcohol na pwede natin pagpilian. Yung family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po sa mga households. Very effective yan sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunuyong yung makamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family Rabi Compound Improved Alcohol. Ayun po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kamadrona for sponge bathing and other cleansing purposes. Family Rabi Alcohol para DZRH buk na sa mahabang panahon. Mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family Rabi Alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Maganda umaga, Pilipinas. 5:18 ang oras sa buong kapuluan. Larel Dumagsang Nantanay Rizal, ano yung nagagamas? Nagagamas daw siya. Habang siya ay nagagamas, bit-bit na daw ang kanyang radyo. Si Ma'am Lina Subayga. Ma'am Lina, magandang umaga, ha? Magandang umaga dyan sa mga taga-Balara, Quezon City. Oy, doon sa mga classmate ko dyan sa Dulcinea Morato, magandang umaga. Maaga din pala silang gumigising, bumabangon ng maaga, ha? Ayan, ha? Magandang umaga din po sa mga suki natin, dyan po sa San Miguel,
Leyte. Maganda umaga, Pilipinas! Baka pauwi ho kayo ng Pilipinas, huwag na magpasulubong ng imported at tsokolate. Meron po tayong Tangerine Chocolate. Ang Tangerine Chocolate po ay brand ng mga magnaniyog ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong po ni Dr. Helen Tan, yung po mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po yan, itinanim sa ilalim po ng mga nyugan dyan po sa Quezon para makapag-produce sila ng dikalidad na kakao beans, pinoprocess para maging Tangerine Chocolate. Available sa 0919-095-5935. May mahigit 10 variants po ang Tangerine Chocolate ng mga raw material galing din po sa ani ng ating mga magsasaka. Kaya sabi nga po ni Dr. Helen Tan, talagang ipinagmamalaki ng mga taga Quezon ang Tangerine Chocolate dahil yan ay 100% gawang lokal but taste and looks global dahil tinulungan po ito ng DTI at ng DOST. Tangerine Chocolate 100% gawang atin. Pakiusap po ni Dr. Helen Tan, sana ating tangkilikin. Dahil sa bawat pagbili ho natin ng Tangerine Chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka. Pinalalakas natin ang ating lokal na ekonomiya. Tangerine Chocolate 100% gawang Pinoy. Maganda umaga, Pilipinas! Si Mayor Lemuel Honor ng Silagaw, Southern Leyte, doon ho unang naglandfall si Tino, Mayor, may buntag. Good morning po. Oh, good morning. Kumusta ho kayo ngayon dyan sa Silago? Ano po? Kumusta kayo ngayon dyan? Okay, sa awa ng Diyos, medyo maganda na ang panahon. At hindi katulad 24 hours ago na medyo balisa kami. Hindi namin alam kung anong nangyari kasi in the last forecast, hindi namin alam na Silago yung tatamaan talaga na matindi, no? So, hindi, at saka yung lahat ng signal dito, 10 o'clock pa lang ng gabi, down na or 9 o'clock. So, ngayon, sabi ko nga kahapon, we are now in survival mode. Kagabi, may dumating na first batch ng gabi na. Hindi ko na namalayan kasi 2 araw kami walang tulog eh. So, 2 gabi, walang tulog pa kasi kailangan kung maaari zero casualty at na-reach namin yun, yung zero casualty. Importante yung buhay. At saka natutuwa din ako na isa lang ang slight injury, no, sa buong sa mahigit 6,000 yung evacuees namin. So kaya natutuwa ako na kahit mga properties dito nasira, at least walang buhay man lang o yung injury na lang very slight. Gaano karami ang bahay na nasira, Mayor? As of yesterday, sir, hindi pa namin talaga ma-count kasi I will tell you sa first time nito na nangyari dito kasi matindi pa in particular sa Silago experience lang. Naging kami, kasama kami sa Yolanda at the time. Kasama din kami sa audit, of course, kasi sa Leyte na tamaan. Pero ito ngayon ang pinaka-grabe. In my 48 years na nakatira dito, grabe, ito yung pinaka-matindi, no? In fact, this is the first time also na umapaw yung river namin sa bayan talaga. So, first time to nangyari since 1952, no, sa Bagyong Ami. So, medyo matindi ang ulan, matindi ang hangin. So, kaya kagahapon, di pa namin na-access kahapon, sir. Ang lahat ng barangay namin, ang inuna namin yung papunta ng Silago Abuyog kasi yun ang papunta ng Tacloban City. So, kasi maraming gustong tumulong pero hindi makadaan, kaya yun ang pinokos. Yung ibang barangay doon papunta ng coastal area, hindi pa namin nasikaso. Kasi yung bayan namin, kami yung pinakamalaki in terms of land area at saka coastal. Pero wala nang medyo very challenging yung cleaning operation. So sana kagabi nagbigay ng 2 sangguniang bayan members ko na mag-officer of the night para sila yung mag-focus muna, hingain at saka yung mag-focus muna sa operation center. Kaya medyo umaga akong gumising kasi 7 o'clock pala para tulog na kami para for another day today. Okay. So, yun. Passable lahat ang daan na. Lahat ng mga daan passable na. Pwede na. Sa awa ng Diyos, nangyari ang namin at 3 o'clock in the afternoon, passable na. Okay. Kasi tumulong lahat ng mga Army, Coast Guard at saka Bureau of Fire. Okay. Pero ang kuryente na-restore na, hindi pa? Wala
pa, sir. Imposible pa ito. Mga month siguro. Oo. Sa ilaw kasi ang daming tumba ng poste. Oo. Unsaon ang pag-charge ng yung cellphone? Generator? As of this time, yun ang kagandahan. Na-anticipate namin na to brag, no? Yung municipal building namin, fully solar power na bago nangyari ang bagyo. Kami lang ang nag-iisang munisipyo na medyo solar powered na. Yung kalahati, namin, tinanggal kasi napakataas. Yung kalahati, nasa first floor, hindi nasira. So ngayon, kaya everyone can charge cellphone at saka binalik namin yung mga Starlink. Kaya para naging normal ang buhay namin ngayon, no? Ako ngayon, dito sa bahay, kinuha ko muna yung isang Starlink ko sa opisina para anytime may tumawag sa akin, at least makapag-communicate ako. At we are using now solar energy sa bahay din. So, kaya na-restore kaagad talaga yung namin sa mga offices namin at saka sa operation center. So, pinaghandaan namin Pinaghandaan kasi sanay kami dito ng bagyo At saka tagal na namin nagbi-briefing dito, November 1 pa. Nagbi-briefing na kami dito sa bagyo na to. Oo. So ang kailangan ng mga kababayan natin yan ngayon, mga construction material. Yeah, definitely after foods. Kaya nga umapila ako kahapon. Kahapon talaga, sir, walang tubig. Hirapan kami. Kasi lahat, municipal-wide, wala talagang tubig. As in, napakahirap. Ang dami naming magagandang river, pero hindi magamit yung river kasi medyo madumi. Hindi pangit pa siya kasi nag-flood nga kami dito. So ngayon, tubig, pagkain, kits at mga hygiene kits at iba pa. So hindi namin maibigay, may preposition kami na 2,000. Hindi namin maibigay sa dami ng evacuees kasi baka yung iba na at sa kagabi pinaprioritize ko muna yung initial yung bundok kasi medyo malaki din ang bayan namin. Pero dito sa highway banda, hindi pa baka ngayong umaga na to magbibigay kami. Oo, pero mukhang may mga parating na ring mga ayuda naman, Mayor. Hoping for that. Sige. At coordinate din ho namin. Kasi may nag-communicate. Opo. Para ma-relay din agad sa inyo kung nasaan na. So, congratulations. Zero casualty ho tayo. Mayor, dahil nga sa inyong iba yung paghahanda. Mukhang mas matinding tinamaan Cebu City, Lunob good. Talagang lumubog. Yun nga siguro dahil sa flash floods. Kami dito, sir, kung hindi kami nag-force evacuation, talagang may namamatay. So, sa totoo lang. So, 3 o'clock, bago tumama yung 3 o'clock ng November 3 ba yun? Nag-force evacuation ako. Nirequest ko yung army, police, lahat na wala nang matitira sa coastal at saka sa mga bandang sa mga riverbanks etc. So malapit sa river. So kaya nangyari namin yung zero casualty dito. Sige. Ingat Mayor amping dira kay anyway, we'll coordinate kung nasaan na ho yung mga relief goods na dapat ay makarating dyan ho sa bayan ho ng Silago. In the meantime, thank you for joining us. Ingat po kayo, Mayor. Bayang Bundag. Okay, thank you, sir. Salamat. Okay. Si Mayor Lemuel Honor ng Silago, Southern Leyte. Maganda umaga, Pilipinas! Pangpitong bagsak pangpitong landfall kanina ni Tino, di ba? Diyan sa may bandang Palawan. Pero pinakamatinding na perwisyo talaga ay dito po sa Cebu. So para base ho doon sa mga video na nakakarating ho sa atin. Mamalengke muna tayo. Nasa Malabon Market ngayon si Edwin Duque, RH23. Edwin. Malu. Nawawala si Edwin. Wala yatang walang nagpapatch kay Edwin. Yuhu! Ay, nananakit na ba inyong mga kasakwasuan? Nagkakaringkel, sumihina na bang kalamnan? Epekto yan ang pagtanda. Ipinakikilala ang Ultraplex, isang health drink mula po sa lumikha ng Ultabio backed by Japanese technology. Ang Ultraplex ay may HCG complex, hydrolyzed marine collagen para sa skin at joints, HMB pampalakas ng muscles, at glucosagreen para naman sa ginhawa ng kasukasuan. Available in coffee with stevia at powder drink mix. Kayang bawin ang galaw, sigla at ganda kahit nagkakaedad na.
na. With proper diet and exercise, hanapin po ang Ultraplex sa Shopee, Lazada at Ultabio.shop. Ang Ultraplex ay hindi gamot at hindi pwedeng gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. If symptoms persist, consult your doctor. Maganda umaga, Pilipinas! Balikan na natin si Edwin Duque. Edwin. May buntag, Kuya Gengel. Dito tayo ngayon sa Panghulo Market sa Malabon. Ihamak mas mataas ng 20 pesos yung presyo ng manok dahil 220. Kumpara doon sa huling palengke natin gabon, nasa 190 to 200 pesos. Itong baboy naman ay mataas din ng halos 60 pesos. Itong karne ay 60 pesos. Pork chop ay yung 360, no? Yung pork chop, yung giniling, 360. Yung pata, unahan at ulihan, 340, habang 400 naman yung presyo ng liempo. Pero itong kambing at baka ko yung gel, mukhang nagkakaisa to dahil hindi nagbabago yung presyo. Yung kambing ay nasa 500 pesos pa rin, habang itong baka ay 450. Medyo bumaba ng bahagya itong presyo ng bangos. Nasa 320 mula sa dating 350, habang itong galunggong naman ay bumaba ng 280 yung maliliit at 180 naman yung malalaki. Yung mahilig naman sa pusit, bumaba rin ng bahagya itong presyo ng pusit lumot dahil nasa 160 mula sa dating 180. Ang pusit kalawang naman ay 160, yung pangkalamares 260. At yung mahilig naman sa sugpo, merong 2 inches, nagmula sa 180, yung halos pumapatak ng 4 to 5 inches, yan naman ay 430 pesos. Sa tilapia, bagyang bumaba rin yung tilapia dahil nasa 90 to 120 yung galing ng Bulacan, pero itong galing ng Batangas ay pumapalo ng 160 pesos yung bawat kilo. Yung bisugon tuna ay 260, lapu-lapu 240 hanggang 440. Sa presyo ng gulay ko gel, hindi naman nagbago alas magkakapresyong presyo. Ang palaya ay 80 pesos, kalabasa 50 pesos, yung kamatis meron ng 80 pesos. Pero yung magandang klase, mabibili mo ng 100 bawat kilo. Sa presyo naman ng bigas, ito yung bigas ay simula sa 40 pesos hanggang 80 pesos yung presyo ng malagkit. Merong 58 ang pinakamura, ang susundan niya ng 80 pesos, at ang pinakamataas yung bagong giling, ito yung bagong harvest, ay pumapatak ng 100 pesos yung bawat kilo. Sa prutas ay hindi naman nagbago yung mga presyo ng prutas, maging ibang presyo na iba pang mga gulay. RH23, Edwin Duque nagulat sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edwin Duque. Ayan ha, so yan ho yung mga presyuhan natin ngayon ha. Magandang umaga po sa ating mga suki ha, sa mga mamamalengke ngayon. Pero sana, samahan ho ninyo inyong bibilhin ng pistachio. Ha? Pistachio. Mahilig ba kayo sa pistachio? Medyo mahal. Okay lang din. Ito ho. Makabubuti pala sa hormone at kalidad ng tulog ang pagkain ng ilang piraso ng unsalted o walang asin na pistachio nuts bago matulog. Professor Andy Pereira, para baka gusto mong itry ito para lalong gumanda yung tulog. Sa pinakabagong pag-aaral, lumalabas ng bitaminang nakukuha sa pagkain ng pistachio, gaya ng magnesium, melatonin at healthy fats, ay nakatutulong para magkaroon ng magandang tulog, ma-regulate ang hormone level. Ang regular ding pagkain bago matulog ng pistachio ay nakatutulong para mabalanse ang cortisol, insulin level, mabawasan ang stress at mapatatag ang blood sugar. May protein ang taglay din kasi ang pistachio at healthy fat na makatutulong para maiwasan ang late night cravings. Ayan ha. So sa susunod na mag-grocery kayo, huwag kalimutan ang unsalted pistachio. Maganda umaga, Pilipinas! Alas 5:40. Ang oras na yan ay hati ng kuryente. Para naman sa naghahanap ng mabibiling sasakyan ha.
Nagtakda na ang Bureau of Customs ng floor price para sa mga isusubastang 7 luxury car ng pamilya Diskaya sa November 17. Ang floor price, ang pinakamababang presyong itinagda para sa isang produkto, serbisyo, ari-arian o asset. Ibig sabihin ito ang hindi pwedeng ibenta ng mas mababa sa presyong itinakda. Ayan ha. Dun sa mga naghahanap ng mabibiling sasakyan ha. Siguro naman medyo mas mura-mura ito dahil second hand ni. Nagamit na ng pamilya Diskaya, no ha? At saka kung sakasakali, baka wala na yung payong doon. Pero sana nandun pa rin naman, ano ha? Pero wala na yung payong, padadali namin kayo ng payong ng DCRH. Yung Rolls-Royce Cullinan 2023, ang floor price nito ay 45 million. Susme. 314,391. Wala, hindi natin kaya yan. Ito na lang. Yung Bentley Betaga 2022. Medyo malamula ito. 93 centavos. 93 centavos and 17,041,121. Di pa rin. Layo pa rin eh. Doon lang sa 93 centavos tayo pwede. Yung Mercedes-Benz AMG G63 SUV 2022. Ito naman ay nagkakahalaga ng 14,104,768. Konti na lang kulang nung akin ito mukhang pwede. May 768 na ako eh. Walang 14 million. Ito, yung Mercedes-Benz G500 na series of 2019. Medyo mas luma ito. Yung Brabus. 43 centavos. And 7,843,239. Mahal. Yung Toyota Sequoia model 2023. 7,258,800 pesos and 36 centavos. Yung Lincoln Navigator series of 2021, 7,038,726,000 and 14 centavos. Ito mukhang kaya natin to. Toyota Tundra series of 2022, 79 pesos and 4,994,000. Kala nyo. Ayon kay Attorney Chris Noel Bindijo, Deputy Chief of Staff ng Bureau of Customs, sino mang interesadong sumali sa public auction, kinakailangan magbayad ng 5,050 registration fee. Registration fee pa lang, talo ka na eh. Magsumite ng income tax return, business tax receipt, at proof of payment sa BIR. Ayan, ha? Maganda umaga, Pilipinas! Ayun, 6 landfall, 4:10 a.m. sa Batas Island, sa Linapacan, Palawan, Sibag yung Tino. Ayan, ha? Mga driver na stranded po sa Sorsogon at mga mangingisdang hindi makapaghanap buhay diyan po sa Masbate, bibigyan ng tulong ng DSWD. Detalye na balita mula kay Val Gonzalez, RH5. Val, good morning. Good morning, Kuya Angel. Sa pamamagitan ng mga tauhan ng Regional Office 5 sa Bicol, ay agarang nagbigay ng alalayang DSWD sa mga stranded na driver at mangingisda sa Masbate at Sorsogon. Ito'y bahagi pa rin ng intervention ng DSWD para tulungan ang mga stranded sa Port of Sorsogon dahil sa pagtama ng bagyong Sitino. Sa report ng DSWD, hindi lang mga pasahero ang apektado, maging ang mga truck drivers at operators sa Castilla Port ay stranded din. Bukod dito ay nakatanggap din ng mga ready-to-eat food boxes sa mga mangingisda at mga stranded na individual dahil sa pagsuspinde ng mga biyahe. Una na rin nakapaghatid ng ayuda sa pamamagitan ng mga family food packs ang DSWD sa mga pamilyang direktang naapektuhan ng pagtama ng bagyong Sitino sa bahagi ng Visayas Region. Ayon kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, tugon ito ng ahensya sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na tiyakin ang maagap na tulong at sapat na suporta para sa bawat pamilyang Pilipino na nasusuong sa peligrong dulot ng kalamidad.
Ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Val. Magandang umaga kay Ambassador Harry Angping. Ambassador, good morning. Mayor Sena Mendoza, good morning. Kumusta na po kayo? Justice Max De Leon, si Justice Energito, siyempre, iba pang mga justices natin. Pakisilip din po yung mga justices natin dyan po sa Cebu, Chief Justice Alexis Mundo, no, ha? Justice Maidas Marquez, kumusta na ho kayo, ha? At saka si Justice Raul Villanueva, Mama Shali, kumusta na ho kayo? Sana okay lang po kayo, ha? At Asikador Plato, good morning, ha? Mayor Sena Mendoza, kumusta ho dyan sa Talisay? Okay ba? Maganda umaga, Pilipinas! Ayun, hindi po pwedeng bumili yung mga diskaya, disqualified ho sila. Yung mga diskaya, hindi ho sila po pwedeng sumama doon ho sa pagbili, doon sa bidding, sa auction. Hindi ho sila po pwede. Patay ang isang lalaki matapos pagsasaksakin sa Barangay Mambong sa Binangon ng Rizal. Pinagsasaksak ang biktima makaraang pagbintangang may kinalaman ito sa nawawalang e-wallet fund ng kanyang kasamahan. Napagalamang naglalaro ng scatter ang dalawa nang mapansin ng suspect na nasimot na pala ang balanse ng kanyang GCash account. Agad namang kinompronta ang biktima at inukusahang may ginawa ito para mawala ng laman ang e-wallet dahilan para mauwi sa komprontasyon ang naturang tanungan lamang. Komprontasyon lamang, dapat sana kwentuhan lang, ano, ha? Bumunot ng kutsilyo ang suspect at saka makilang ulit na pinagsasaksak ang biktima bago tumakas. Ang dahilan lamang ay nawalang laman ng kanyang e-wallet. Maganda umaga, Pilipinas! Metro Manila Council may ilang agam-agam sa Waste to Energy Project ng Department of Energy. Detalye mo na kay Jel Paron sa RH52. Jel, good morning. Kuya Angel, bagamat suportado ng mga alkalde, may ilang question pa rin ang Metro Manila Council sa panukalang Waste to Energy Projects para makatulong laban sa mga pagbaha. Tumutukoy ito sa hirit na kasunduan ng Department of Energy para ibigay sa kanila ang basura ng Metro Manila na i-convert naman bilang source ng kuryente. Sa pulong na isinagawa sa Pasig City, sinabi ni San Juan City Mayor at MMC President Francis Zamora na nagpasa ng resolusyon ng mga alkalde upang makipagnegosasyon sa terms and condition ng naturang agreement. Kabilang kasi sa kanilang concern ay ang dagdag na gastos sa mga lokal na pamahalaan na nakapako na ang budget para sa paghakot ng basura. Tanong naman ni Manila Mayor Isko Moreno at Valenzuela City Mayor Wes Gatchalian, magkano ang mapupuntang porsyento sa mga LGU lalo't tiyak na pagkakakitaan nito ng mga proponent ng proyekto. Pakinggan natin ang mga mayor. Makakatipid pa kami. So it will be more feasible this way. So yun po ang aming request. Pinanggit na po natin kanina sa mga representatives ng DOE na mag-recompute lang po sila. The fees and other sort of saying the sharing of whatever revenue that can be brought to the country, to the local government. Napatid na ilang malalaking negosyante at pangalan na sa private sector ang nagpahayag ng interes upang maglagak ng puhunan sa Waste to Energy Initiative. Sa projection ng DOE, mula sa 4.8 million tons ng basura sa NCR ngayong 2025, maaari itong umabot sa 7.3 million tons dahil sa mabilis na urbanization sa loob ng 10 taon. Ito si Edniel Parrosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel. DOE tiniyak naman ang mabilis na pagbabalik ng supply ng kuryente sa mga tinamaan ng Bagyong Tino. Detalye mo lang balita mula kay Giselle Ricaport, RH15. Giselle. Good morning, Kuya Angel. Siniguro ng Department of Energy ang mabilis at ligtas na pagbabalik ng power supply sa mga naapektuhan ng Bagyong Tino. Batang sa direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos, nagkikipag-ugnayan na yung kagawaran sa lahat ng energy stakeholder upang mapanatili ang katatagan ng power at fuel supply. Ayon sa kagawaran, prioridad nila ang mahalagang serbisyo at nakastandby na yung restoration resources para sa paspasang deployment. Sa kabila ng agupit ng Bagyong Tino, sinabi ng ahensya na nananatiling sapat at matatagang kabuang power supply at nananatiling normal ang operasyon ng Luzon, Visayas at Mindanao grid. Ito'y kahit para may naitala ng mga precautionary shutdown at ilang mga localized interruption. Pinaalalahanan ng DOE ang ating mga kababayan maging alerto at unahin ang kanilang kaligtasan. Ituring daw na laging may kuryente yung lahat ng kable, tanggalin ang saksakan o tanggalin sa saksakan ng mga kagamitang di kuryente
at patayin ang mga circuit breaker bago lumisas o pumasok sa mga bilahang lugar. Ito si Giselle Ricator para sa DZRH sa Pilipinas, unang sa Pilipino. Maraming salamat, Giselle. 6 na minuto na lamang bago mag-ACS na umaga. Magbabalik tayo makalipas lamang ilang pampaalala. Angelo Palmones, magandang umaga, Pilipinas! 4 na minuto bago mag-ACS na umaga, magsasagawa ng nationwide public consultation ng Land Transportation, Franchising and Regulatory Board kaugnay ng hirit ng transport group na taas pasahe. Ayon kay LTFRB Chair Bigor Mendoza II, inatasan niya ang lahat ng mga regional director na magkasanang pampublikong konsultasyon sa kanilang mga lugar sa lalong madaling panahon at magsumite ng report at mga rekomendasyon by November 14. Sabi ni Mendoza, bagamat naiintindihan nila ang hinaing ng mga PUB sector dahil sa sunod-sunod na taas presyo ng mga produktong petrolyo at ilang motor vehicle parts, kailangan din na niyang pakinggan ang panig ng ibang sektor, partikular na ang mga commuter. Po, binibita ng kaibigan kong si Emerson, no? Sabi niya, yung kanya daw pong hybrid na BYD, isang buwan na niyang ginagamit within Metro Manila lang, hindi pa siya nagkakarga ng gasolina. Minsan pa lang siya nagkarga ng full tank. Tapos araw-araw niya ginagamit within Metro Manila, hindi pa siya nagkakarga uli. Ganun daw katipid, Kaya lang sabi ko, di ba, yung BYD, yung Burn Your Dreams. Burn Your Dreams, kaya naman. Pero sabi yung fairness, sabi niya magandang performance. Target naman ni Ombudsman Boying Rimulya na makasuhan sa Sandigan Bayan na masangkot sa flood control scam pagdating ng November 11. Ginawa ni Rimulya ang pahayag kasabay ng paghahain ng Independent Commission for Infrastructure ng panibagong rekomendasyon para makasuhan si Public Works o dating Public Works Secretary Manuel Bonoan at iba pang mga opisyal na manoy nasa likod ng naturang anomalya. Ayon kay Rimulya, nagsimula ang pagtanggap nila ng counter affidavit mula sa mga respondent na napadalhan ng subpina. Kumpiyansa naman ng Ombudsman na mas marami pa ang maisasampang reklamo ng kanilang opisina sa susunod na taon. Let's say we receive the counter affidavits within this week. Next week, we can already have a resolution. The teams, the panels in the PI can already have a resolution. And once the resolution is approved by the panel, it will go to my office and then instruction for filing already. So hopefully, kung ngayon ay November 4, by November 11, baka meron na kami na file sa korte. Hopefully. Dinipensahan ni Senador Rodante Marcoleta ang testigong si Orly Gutesa. Sa kabila ng deklarasyon ng korte na peke o notarial signature peke daw yung notarial signature sa kanyang sworn statement na isinamite sa Senate Blue Ribbon Committee. Ayon kay Marcoleta, wala naman ng motibo si Gutesa para pekein pa ang isang pampublikong dokumento. Iginiit niya ang tapat ang pahayag nito kaugnay ng mga alegasyon sa kickback ng mga proyekto sa flood control. Binanatan din ni Marcoleta ang kanyang kapwa-senador na si Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson matapos naman silipin nito ang CCTV recordings na may kaugnayan kay Gutesa. Ayon kay Marcoleta, hindi trabaho ng isang senador ang manmanan ng kapwa-senador o testigo. Iginit ni Marcoleta, dapat makontento na siya sa pagbibigay ng testimonya ng tao. Hindi naman manghihimasok pa ang Pangulong Bongbong Marcos sa gagawing investigasyon ng Kamara kaugnay ng kontrobersyal na Manila Bay Dolomite Beach. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, may separation of powers ang executive at legislative branch ng pamahalaan. Nangangahulugan na niya na hindi haharangin ng Pangulo ang anumang hakbang ng Kamara hinggil sa nakatakda nitong pag-iimbestiga sa Dolomite Beach na isang artificial beach project noong administrasyong Duterte. Tututukan naman ng Armed Forces of the Philippines ang papapalakas ng puwersa nito para sa pagdepensa ng bansa ng mag-isa sa loob ng 20 to 30 days. Ayon kay AAP Chief of Staff General Romeo Browner Jr., alinsunod ito sa direktiba ng Pangulong Bongbong Marcos na tiyaking madidepensahan ng Armed Forces ang bansa sa loob ng 20 to 30 days bago dumating ang RESMAC sa ilalim ng Mutual Defense Treaty sakali mang magkaroon ng gyera. Aminado naman ng General na kulang pa
ng malalakas na equipment ang hukbo oras na magkaroon ng kaguluhan. Pero giniti Browner, habang nagpapatuloy ang modernization program, patuloy rin ang military exercises ng sandatahang lakas ng Pilipinas. Siyempre tayo muna ang may ipaggera. And then but we are expecting also reinforcements or help from our allies. Ang utos ng ating Pangulo, si President Ferdinand Marcos Jr. is that we should be able to fight and reserve our forces for at least 20 days. Magandang umaga, Pilipinas! At yan na po ang kabuuan ng ating pagbabalita, magtanim ng kawayan para sa kalikasan at kabuhayan. Susunod ng 2x2 at ang ACS Balita. Ang ating quote of the day ngayong araw na ito ay mula po sa isang Arabic proverb na nagsasabing, unlike the stomach, the brain doesn't alert when it's empty. Get mo yan, General Browner? Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! 2x2, 6:02. This time.